Hello, mga tropa, welcome back. Oh, since last year, ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. So, Happy New Year pa rin sa inyo. So, ang dami ng mga message kasi, mga nag-message sa akin doon sa page ko, tsaka dito sa mga videos. So, sagutin ko rin yung mga katanungan nyo lahat dyan. Pati nga yung dalawang, tatlo ng mga na nagbablog, nagkipag-communicate sa akin. Sabi ko nandiyan naman lahat sa videos yung mga yan. Particular yung mga applicant na mga naghahanda-handa na at yung iba on process yung dokumento at yung iba mga nag-aantay pa ng tawag at yung iba naman is paalis na this month. So, February 10 ngayon. Ang paalis this month, 3. Okay? So, 2 private security guard, galing private security guard. Tapos, isang ex-police. Tapos, isang BGMP. So, bali, 4 silang paalis ngayong buwan. Last month, 2. So, minute ko naman tong 4. Namit ko tong 4. Yung 2 nung January, tapos yung 2 naman na minute up ko ngayong February. So, alam nyo naman, na nakipagkita ako sa kanila kasi, anyway, pasado naman na lahat. Nag-aantay na lang sila ng flight. Yung 2 nag-aantay na lang ng flight. Tapos yung isa kakavisa lang, kakapasa lang kahapon. Bali, minute ko after visa, sila mag-asawa. Ganon din yung isa nung nakaraan, minute ko din. After ng visa din. So kasi di natin alam kung may chance pa para magkakwento-kwentuhan ng konti. Kasi yung iba, ang nila, point of origin, minsan Cebu, minsan Davao, minsan Manila, or sa mga ibang provinces. Kasi kaya wala nang ibang chance para magkita. Tulad nung last year, yung isang kaibigan natin na dating tropa din sa Palawan. So yung flight niya nagmula na ng Palawan, hindi na dito sa atin. So, Palawan na, connecting na siya sa Manila, then Hong Kong, Qatar, Los Angeles. So, yun ang flight niya. So, wala nang chance para magkita kami. Nagkita lang kami nung pagbaba niya nung pangalawa ng sakay niya. Kasi lumuwas siya na Maynila. Pero yung unang sakay niya, walang chance para magkita kami. So, ganon. I-ready nyo lang sa lahat ng mga aplikante dyan, ha. Lahat in general. Lahat ng mga aspirant. I-ready nyo lang lagi yung resume ninyo na maayos. May picture. Walang maraming coloriti sa resume. Yung standard lang. Informative yung resume ninyo maayos. Basta alam natin kung just ang advice ko lagi pag gumagawa ng resume is KISS, KISS. So keep it short and simple para hindi masyadong madaling maintindihan ng mga interviewer. Okay? So nung nakaraan, meron akong company na in-endorse na nag-open sila. Tapos ngayon, meron na namang hiring. May nakita ako ngayon na as of February. So kaya dapat, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga manning agency na yan, i-priority nyo sa sa page para pagka nag-post sila ng hiring, kung ano pa man, lagi kayong napapriority na kayo agad makakita. Maging assertive kayo. So, luckily, itong buwan na tong February, may tinawagan na for interview. So sana kasama na kayo doon. Okay? May for interview na sa sa isang agency dito sa sa Malate.
Kaya maliit lang siyang cruise ships. Maliit lang siya pero pare-parehas lang din naman nagkakatalo sa mga sweldo. Ego nyo yan, lalo sa mga first timer. So congratulations pala doon sa mga pumasa this month, last month, at saka bon voyage doon sa mga paalis na ngayong buwan at saka yung umalis last month. Yung paalis ngayong buwan, di ako sure yung isang kakapasa lang kung baka makaalis ng by March na siguro or April kasi mag-uumpisa pa lang siya maglakad ng requirements. Nag-apply siyang walang-wala. Ang ibig kong sabihin, nag-apply siyang walang ni anumang dokumento. Resume lang at saka yung previous experiences niya as security guard. Ito ring isa as ex-Navy. Okay? Itong ex-Navy na to, baka may nakakakilala sa inyo. Mabait itong isang Navy na to. 34 years old lang. So makikita nyo yan. Baka makilala nyo. Yung daliri niya na isa is naipit yata sa somewhere dyan sa operation or sa barko. Basta basag ang isang daliri niyan. So pumasa to. Hindi naman kaano niyan kasi meron nga mga putol na daliri nakakasampa. So siya yon. Kaya di ako nagbi-mention ng mga pangalan dito. Kahit yung minute ko kahapon, hindi ko mini-mention. Basta good luck sa'yo, paalis ka na this month. At ikaw din yung dalawang paalis this month na mga minute ko. So good luck sa inyo. Sa mga future pa na mga aspirant. So sila, nalampasan na nila yung mga applyan na yan, interview na yan. Ngayon na ando naman sila sa, ihahanda na nila yung sarili nila sa barko. Okay. I-reiterate ko lang, kasi ang daming nagtatanong sa akin ng, Sir, meron daw 90 days parang temporary, yung parang bang probationary period sa barko pag sa mga first timer. Alam nyo, ginawa lang yung mga policy na yan lately. Pero nung kami pa, although inabot ko yan, kaya lang, nagkaroon na sila ng ganyan kasi ng 90 days kuno. Kasi, pagdating mo doon, mag-aaral ka pa talaga sa mga trabaho doon. Kasi yan ang sabi ko sa inyo, never compare your previous job or task dito sa present nyong trabaho. Kasi ayaw nila yon. So mas maganda na nga pagdating mo doon, empty ka, puro ka lang tanong at tanong ka lahat, wag kang gagawa ng mga bagay doon na hindi mo sigurado. Kasi nga, wag mong i-apply yung pagiging mong security dito sa barko. Kasi magkaiba kayo ng procedure eh. Sabi nga sa Thailand eh, same but different. Okay? So laging wag kayong mako-confuse dyan. Wag niyong sasabihin na I'm the police. I am a previous police officer, so I know what I'm doing. Huwag niyong gagawin to on board kasi hindi nga uubra. Sabihin nung I am a previous Navy SEAL, or police officer, I'm a former Marines, I'm a former whatsoever. Huwag. Experience is always an experience. So always open your heart, your mind, for the new environment. You adapt, you cope up the role. Kung anong in-apply mo doon. Kasi unang-una, ang i-handle nyo doon, guest, mga retirees, mga honeymooners, mga magbabakasyon yung mga yan, magwawawalda siya ng pera doon, mag-iikot siya ng mundo. Wala ka doon kalaban. Anong kalaban nyo doon? Ano lang, bare minimum ng trabaho nyo doon. So, ang tanong sa akin itong mga bago, mga applicant na iba, sir, napakahirap daw tapusin yung parang 3 months na yan, 90 days, parang period. Anong mahirap doon? Lagi nyong iisipin yon, yung sinasabi ko na pagdating nyo doon, magpe-perform kayo as security. Bakit? Magsisibak ba kayo doon ng kahoy? Magbubuhat ba kayo doon ng banyi-banyirang isda? Magko-crawling ba kayo doon?
Mag-aarmidasin ba kayo doon? Magre-rebelli ba kayo doon? Hindi naman. Huwag kayong ma-confuse at huwag kayong nakikinig dito sa mga napauwi at umuwi. Kasi itong mga nasana itong balatuba sa previous nilang trabaho. Kung alam mo yung capacity mo na marunong ka magtrabaho, nakakaintindi ka naman ng trabaho, marunong ka naman umunawa ng instruction, kahit no English, basta naiintindihan mo, kahit sabihin mong ang English mo is putol-putol at hindi, ikaw lang nakakaintindi, natututo. Matututo kayo doon. Kung anong sinasabi nila, yung mga yan, mga na-terminate na yan, at may mga hindi nag-survive, kasi yung mga yan, sobra ng galing bago pa sumampay, matatalino na eh. Punong-puno na ang utak nila, wala nang mapagpasukan ng mga makabagong informasyon. Dapat open kayo sa suggestion, pagbago kayo, open kayo sa mga lahat. I-absorb nyo lahat, then you filter among yourselves, you analyze, tama ba ito o hindi? Okay. Pag ito ang sinabi nilang instruction, you make a note. Then apply. End of the day, nagkaroon dyan ng question, ay hindi, inutos po sa akin to ng senior eh. Kasi bago ka. Pero kung sasabihin mong, ay okay lang naman yan, wala namang nangyari. Ningas kugon, gina-apply mo yung trabaho mo dito, style mo sa Pilipinas. Yung pwede na yan. Bakit kayo hina-hard time, nakakatikim ng hard time ng mga baguhan sa barko? Bakit? Simple lang. Di nyo inaaral yung trabaho, araw-araw, yun lang naman ang routine. Baka di kayo mautusan, at naisip nyo ginugulangan kayo, kayo lagi lahat. Ay bago kayo eh. Mas maganda ngayon na kahit ka-level mo siya, parehas kayo security, iutos sa'yo lahat hanggang dumugo ilong mo sa utos. Kasi doon mo matitis yung sarili mo na at malalaman ang trabaho. Imagine pag iinutos sa'yo lahat, minor or major na utos, magagawa mo by your heart, by your hand, by your fingers. Mapapamilyar mo yung trabaho. Huwag mo laging iisipin yung kapwa mo, ginugulangan ka, inuutosan ka ng paulit-ulit. Go! It takes only 6 to 9 months. Just work. Take your money and go home peacefully. Gaano kahirap? Di ka naman pinapapapasa ng lubid, di ka pinapahila ng lubid. Ang daming napakahirap na trabaho kung makikita nyo sa ibang department. Imagine yung mga dishwasher, yung mga taga-accommodation, yung mga naandyan sa dining. Kung paano yan magtrabaho, kulang ang tulog, magbabash out pa yung mga expose yan sa chemical. Ay samantalang ang security, nakatayo dyan sa gangway, na under sa shelter nagbabantay, although malamig, although mainit, pero may protected kayo, equipment, may jacket kayo, may warmer kayo, meron kayong windbreaker. Bakit nahihirapan kayo na tapusin yung sinasabi niyo na 30 days or 60 days or 90 days na period na yan, sinasabi niyo madugo. Di nyo iniisip ang trabaho sa Pilipinas kung gaano katindi. Doon aircon kayo. Tingnan nyo yung advantage Aircon kayo sa barko. 10 hanggang 15 hakbang, bahay nyo na, kabina nyo na, trabaho nyo, paglabas nyo lang ng kabina, trabaho nyo na. Hindi ka na mamamasahe. Hindi ka nagigising ng maaga para magluto ng almusal, mag-prepare sa sarili mo lahat. Hindi ka na mag-aayos ng damit mo na kung ano-ano kasi naandyan, may libre ang laba, libre ang washing machine. May mga bagay na kailangan mong laban. Since starting security guard ka pa, hindi ka pa official, ay maglaba ka ng sarili mo muna. May plancha na sarili, pwede mong ipa-plancha. Libre. Di ka na mamamasahe, naandyan ka matutulog, andito ka magtatrabaho. Nasa loob ka, aircon. Paglabas mo, minsan mainit, malamig, babalik ka rin naman sa taas. Di ba? Bakit ko nasabi to? Mayroong isang baguhan na umuwi.
Di daw nakatiis. Bakit? Sanay ka sa balatubang trabaho. Kung magaling ka manipsip, magaling ka rin dapat sa sa trabaho. Ubusin mo na lahat. Lahat ng gulang, alamin mo na. Lahat ng paninipsip, alamin mo na. Pero, huwag mong kakalimutan na marunong ka rin magtrabaho kahit walang na wala dyan yung mga pinagsisipsipan mo. Hindi lahat ng oras, yung mga supervisor nyo at manager nyo nadadala sa sipsip. Makakuha kayo ng tulad namin ng mga opisyal. Lahat kayo pinaiikot namin para mag-in-charge. Ang purpose noon, bakit ako, ginagawa ko sila na mag-in-charge araw-araw, iba ang team leader. Bakit? Bukas makalawa, pag na-promote kayo, hindi kayo nga. Marami kong mga tao naging sip-sip. Pero binabalance ko yan. Kanya-kanyang diskarte. Kasi mag-uunahan sa promotion. Gusto nila easy life. Gusto nila magandang posisyon. Hindi. Umikot ka dyan. Senior na nga, supervisor na, nilalagay ko pa sa basurahan eh. Magbantay ka doon sa silver, may nagdi-discard ng basura. Punta ka sa bunkering, puntahan mo doon. Mas gusto ko ikaw doon, mas alam mo gagawin doon. Huwag yung bago, baka lusutan. 90 days din nyo kayang Naku po, gaano kahirap dito? Nung mga nag-apply kayo dito sa PSBRC, kung pinapalo kayo dyan ng mga yantok, nag-apply kayo dyan. Kahit sa ROTC, kahit sa Advance, sa ROTC, kahit sa Ariscom, pumunta kayo ng tawag dito, ng police military. Ganun kahirap doon. Dito wala namang masi-masi. Naka-uniform kayo. Naka-white, naka-blue. Hindi naman kayo naghahawak ng grasa. Lumingon ka, tingnan mo yung mga blue boys dyan. Mga dick hands. Hawak niyan, pintura, grasa, nasa initan. Ganun ba kahirap ang pag-ano nyo para mahirapan kayo sa security? Nagtutok-tok yan dyan sa ibabaw ng umiilalim yan ng tangke. Puro chemical. Namimintura yan sa gilid ng barko. Lahat buong ship sides hanggang doon sa mooring line. Ilalim, labas, hanggang taas. Nagro-rubing kayo, alam nyo naman ang trabaho ng mga yan. Gaano kahirap? Ay samantalang kayo, parubing-rubing lang kayo. Pag kami pagkakataon, kumakain kayo dyan ng ice cream na libre, kumakain kayo dyan ng pizza na libre, dinadala nyo doon sa mga stock room dyan, sa mga towel, linen, locker room, doon kayo kumakain. Ganun ba kahirap? Sinasayang nyo yung space eh. Maraming security na gustong kumuha ng space na yan para makasampa sila. Samantalang kayo, pag nandyan na kayo on board, sinasayang nyo din. Imbis iba ng Pilipino at yung seryoso sa buhay ang makakuha niyan, kayo pa nakuha pa yung balatuba, magaling lang sa ganun. Siguro kung ako naging amo nyo, naging hipin nyo, pagka ganyan ugali nyo, talagang uuwi din kayo. Bakit kayo na hard time? Feeling nyo lang na hard time kayo dahil inuutosan kayo ng kasama nyo eh. Bago ka, aralin mo lahat. Mas magaling ka maging opisyal at maging supervisor. Halam mo mula sa umpisa, mula sa mababa. Hindi ko mag-gets kung bakit hindi matatapos yung 90 days. Hindi natapos, umuwi daw. Di nakayangan yung hard time, yung puyat. Bakit? Kami nung una, wala kaming time para kung kahit saan. Ang ginagawa namin, bibigyan ko kayo ng technique. Pagdating mo sa barko, i-advance mo sarili mo. Maligo ka maaga, shave ka ng maayos, malinis ka lahat-lahat. Uniform mo, planchado lahat. Pagkatapos kumain ka. Pagkatapos pahinga ka, tulog ka. Pagkagising mo, meron kang mga isa at kalahating oras, 45 minutes. Takbo ka sa gym. Tanggal ka ng stress mong kunti, 30 minutes, jogging ka. Mag-gym ka 30 minutes. May another 15 minutes ka para magbihis. 5 minutes before duty, andun ka na sa pwesto mo. Nakita ka ng hipi mo, naka-smile sa'yo, naka-approve. Yun lang gawin mo. Huwag kang magpapogi doon. Ngayon nag-iisip kayo. Listen, learn. Kayo mga baguhan, huwag niyong tularan yung mga umuwi dahil di nakayanan yung 90 days. Bakit? Yan yung mga ningas kugon at palpak at ayaw inuutosan at masyado nang matatalino, punong-puno na ang
utak niya ng talino, napakagagaling na niyan. Alam mo, pag ako mayroong trainee, may mga baguhan, kahit pa yan sino, mga retirees, matatanda na mga hinahandle ko dyan sobra, ang gusto ko, yung nagkukunyaring walang alam. Bakit? May space dyan eh, binagawa nila ng space para ipasok lahat. May emergency kami, kabago-bago. Ha? Awol yun, dating PNP. Sabi ko, takbo ka dun sa takbo ka dun sa room, i-read mo room, kasi nag-check ako sa CCTV. Bilisan mo, sabi ko, i-check mo, i-read mo yung door. Sabi niya sa akin, sir, di ko pa ito nagawa. Sabi ko, sumama-sama ka na sa akin, di ba? Kung ano yung nakikita mo, gawin mo. So, di ba, nanonood ka sa akin? Yes, sir. Oh, sabi niya, sir, ulitin ko yung gagawin. Sabi ko, unang-una, slide mo yung card mo bago mo buksan yung yung door. Para may ka na, ikaw muna ang pumasok bago mo ni-read. Tapos, pagsara mo na naman, alam mo pagsara, ipasok mo ulit yung card mo. Para may between. Tapos sabi ko, ito i-upload mo, ito basahin natin. Kita mo ngayon, supervisor na. Di ko ini-expect na ganon. Bakit? Nakikinig sa instruction. Open, hindi siya nagmagaling. Ayun, supervisor, oh. Ganun. Di ko naman sinasabi na umangat kayo ng supervisor, ng officer position, agad-agad, etc. Ang sa akin, huwag nyong isipin na kayo ginugulangan ng kasama nyo at saka kayo ay nagugulangan na nalalamangan. Eto, kung kayo naman nagbubuklat ng Biblia, buksan nyo magbasa kayo ng Biblia. Nasusulat yan. Magpalamang ka, magpaapi ka, magpasira ka. Basta alam mo ang ginagawa mo na tama, wala kang inaapakang tao, diretso ang ginagawa mo, ang sabi ng Diyos, akong bahala sa'yo. Yun lang gawin mo, manalig ka, yun ang mag-guide sa'yo. Matatapos yung maghapon mong payapa, matatapos yung kontrata mong payapa. Tingnan mo yung mga ibang kasamahan nila dyan, mga tao dyan, mga kasamahan ko dyan, hanggang ngayon sumasampa pa. Stress na stress sa buhay. Bakit? Hindi mo binibigyan ng time yung sarili mo. Kaya kayo mga bago, o nag-a-apply pa lang, kahit itong mga paalis na. Kasi yung mga nakaalis na, wala nang pakialam yan eh. Ba't manunod pa yan ito? Ba't manunod pa yan ito? Nakasampa na sila. Di ba? Salamat nga pala doon sa mga nakakaalala sa akin, kahit pabalik-balik na. Yung doon naman sa iba, salamat pa din. Pasalamat kayo at nakasampa kayo. O, yung iba nga sabi ko sa inyo noon pa yung iba nga nagpalit ng asawa, nagpalit ng pamilya. Buhay nyo naman yan. Imbis ayusin nyo yung pamilya nyo dahil nung nagbarko kayo, di naman kayo sira. Ngayon nagbarko kayo, yung pamilya nyo nasira. Ayusin nyo. Kaya nga kayo nagbarko para sa pamilyang nyo na iniwanan nyo. Ngayon, nagpalit kayo ng pamilya. Pero personal yung buhay yan. Pero hindi ko linya yung mga ganyang Ako, kami, umpisa, yan ang pamilya namin. Hanggang ngayon, natapos kami magbarko, nagre-retire kami sa pagbabarko. Yung para ng pamilya namin, inayos namin. Pinaayos at inayos talaga. Yan ang kailangan magpalit. Nagagawa naman yan, nag-uuna na pa sa lahat yan, nadadala sa pag-uusap. Minomotivate ko kayo, kasi bakit? Ilan ang umuwi last year? 2. Yung isa talaga, gumawa ng kalukuhan. Yung isa naman, di daw nakayanan sa yung 90 days. Simple lang. Umuwi, di nakayanan. O ngayon, anong ginagawa? Nagtrabaho muna dito. Nalita na sa sweldo. Nagre-reapply ulit. Ngayon, doon ka na mag-uumpisa magsinungaling. Bakit? Tatanungin ka ng applyan mo eh. Anong company mo dati? Dito, sa ganitong company, sir. Oh. Patingin ng si-service mo, ba't ka umuwi? Sir, hindi ko natapos yung 90 days eh. Bakit?
O ngayon, ang gusto mong mangyari, paniniwalaan ka ng principal, paniniwalaan ka ng fleet director, paliliwalaan ka ng fleet manager sa sinasabi mo. 90 days period, di mo tinapos. Sinong maniniwala na company? Ipo-profile ka niyan. Ano ba to? Baka di mo kailangan ng maging subordinate. Baka among kailangan mo. Baka manager ang posisyon ang hinahanap mo. Dahil pang manager yung attitude mo, yung practice. So kayong mga nanonood dyan ng mga baguhan, eto ang technique. Ibibigay ko sa inyo ng technique para kayo tumagal sa trabaho at para maging successful yung kontrata nyo at tumagal kayo sa isang company. Una, lahat ng mga kasama mo, irespeto at pakisamahan mo. Mas maganda na yung ikaw nagpapakumbaba, nagpaparaya. Kunin mo lahat ng loob nila. Huwag mo nang kontrahin nyo na mas magaling ka pa sa kanila. Hayaan mo sila magaling. Kasi darating din ang araw, mapupunta ka rin doon sa ganung posisyon. Irespeto mo yung trabaho mo, irespeto mo yung trabaho, yung mga amo mo, lahat ng mga mga officers, lahat ng mga crew, lahat. Lagi mong tatandaan, security ang in-apply mo, hindi entertainer. Huwag kang maging protector, ng mga kaibigan mo dyan, ng mga umiinom ng alak na libre. Umiinom ng mga lahat ng mga inumin dyan sa bar ng inihingi sa bar staff. Ang ginagawa ng mga taga-bar, mga taga-dining is kumukuha sila dun para ibigay sa inyo, para maging malakas sa inyo. Dumadami na ang kaibigan nyo, pasama ka ng pasama. Bakit? Protector ka na ng lahat ng mga illegal loggers na yun doon. Lahat ng mga illegal activities dyan, di mo na masita. Bakit? Yung gumagawa at nagkukuha ng alak dyan, kahit gabi at kahit off duty at mga nagiinom, di mo na masasaway. Bakit? Sinusuplayan ka eh. Pansin mo, na-promote ba yung mga yan hanggang ngayon? Ma-promote man yan isa. Siguro. Hindi yan binibigyan ng tsansa. Kasi bakit? Kaibigan mo na lahat ng empleyado, hindi mo na kayang i-implement yung policy. Puro mo na kaibigan. Pumunta ka doon, naging entertainer na ang dating mo, hindi na security. At marami mga tao akong naging ganyan. Anong ginawa? Warning. Another warning. Din warning. Tatlong warning. May sumalo. Huwag daw pauwiin. Idaan mo namin sa action plan. Action plan. Pagka dinan mo sa action plan, talagang di na nag-coop up, di na talaga yan natututo, saka mo yan, i-master hearing. Terminate. Hindi security in-apply mo. Baka entertainer. Baka protector. Once na security ka, lagi mong tatandaan, nag-apply kang mag-isa, wala ka diyang kilala. Kundi sarili mo lang. Pumunta ka sa barko, ang department nyo, security lang. Kasi lahat ng department na yan, kakaibiganin ka kasi nga gusto nila maging malakas sa'yo. Gusto nila na, ay may kilala akong security. So, lalabas yan na nakasando, pupunta sa kromisa na nakachinelas, maglalabas siya ng pagkain, magbabaon, papasok yan ng mga bawal, ng mga pagkain, mga hindi po pwede. Mag-uuwi yan ng tuwalya, mag-uuwi yan ng uniform ng barko, piyesa ng barko, gamit ng barko, gamit ng kumpanya. Ikaw ngayon ang naka-duty security, anong gagawin mo? Ay, magbubulag-bulagang ka eh. Bakit? Binibigyan ka eh. Doon masisira yung karir mo. O ngayon, trupa-trupa na. Aarborin mo kung sa isang trupa ang nag-check sa'yo, aarborin mo naman. Pre, okay na yan. Kaibigan ko, okay na yan. Trupa yan. Hindi mo alam kung anong nilalaman nung iuuwi nun. Security ka ba o protector? Simplihan niya lang natin pag nasa onboard tayo. Magtrabaho ka bilang security. Gawin mo yung nararapat.
Kasi pag ginawa mo to, sasabihin sa'yo ng mga kasama mong iba dyan, ng mga ano na lutong-luto na dyan sa mga illegal na gawain, ang KJ naman ito, basag trip to. Hindi to maka-Pilipino, hindi to maka-crew, hindi to maka-ganito. Eh, di naman sa ano yan, sa ano naman yan. Bakit? Sa kanila, normal na yon. Sa'yo hindi. Normal na sa kanila ang mag-inom ng alcohol dyan ng no limit dahil nakakalibre sila. Normal na sa kanila yon, sa'yo hindi. Bakit? Magiging katulad ka rin nila pagka ginawa mo yun. So, doon nagkakaroon ng problema. So, kaya dapat kayo mga bago, may mga bagay na yan, okay, pinagbigyan ng kasama mo. Sasabihin mo sa supervisor mo, sasabihin mo sa hepe mo. Ngayon, pagkagalitan yun. Ikaw pagbibintangan na ikaw nagsumbong. O, sasabihin na, ito sip-sip, ito nagsumbong. Ay, mali ka nga eh. Nagnanakaw ka nga ng alcohol dyan, ng alak dyan eh. Saka mga pagkain, nagpapapasok ka nga ng mga illegal na ganito eh. Kailangan i-report yan sa officer or i-report sa supervisor. Inisinumbong ka lang, nagalit ka na sa kasama mo, sasabihin mo, ipal. Tanungin mo sarili mo, tama ba ginagawa mo para protektoran kita? Security nga tayo eh, dahil nabigyan ka dyan ng isang Colgate, nabigyan ka ng isang bar ng chocolate, nabigyan ka ng hamburger, pinapasok mo lahat ng hamburger dyan, alam mo nang bawal. Pinapasok mo lahat ng mga ano dyan, bawal. Sa kabina kayo nagkainan, tapos yung tira-tira eh, nilagay nyo sa basurahan, ay di may ipis na doon natitira. Nagluluto pa sa kabina. So, ang gusto ng mga yan, huwag silang sitahin kasi, ito lang naman. Lang. Lahat ay lang. Yang mga yan, ayaw yan mga sinisita. Pag susumbong sa kaibigan nilang security, pag sinita mo, kalaban ka na. Dahil nagpapa-implement ka ng tama. Kami, ang ginagawa namin yan, nire-raid namin yan. Alam yung mga, nako. Hindi pwede nga eh. Dahil kaibigan kita, magluluto ka sa kabina. Dahil kaibigan ka, ginawa mo yung kabina mo, ginawa mong tindahan. Di ba? So kaya, pag-isipan nyo lahat, yung mga binigay ko sa inyong tips. Kasi kung masisira lang kayo, dahil sa mga kasama nyo yan, dahil gusto nila maging katulad ka rin nila, na maging sunod-sunod na lang, go with the flow na lang, pag-isipan nyo mabuti kung saan talaga kayo patungo. Kasi ako, pag ako Subihanes, papunta ng barko, lagalag talagang bulabog talaga ang barko. Ano kung di nyo ko gusto? Wala akong nakuhan dyan. Security in-apply ko. Kaya pag dumating ako dyan, lahat ng lasing dyan, sa mga nakakita sa akin dito sa video na to, ng mga dati kong mga tinerminate, alam nyo ginawa nyo. Pati lasing dyan, pag di ka sa akin street, dumaan dyan na gabi umuwi ka dyan, hilahin talaga kita sa opisina. Bakit? Pag nagkaroon dyan ng sunog, nagkaroon dyan ng emergency, paano ka makakabangon? Bangag ka nga eh. Lasing ka. Ginagawa namin maging stricto sa mga empleyado para sa safety nyo. Marami na kaming ginising dyan. Marami nang nasubran sa alcohol dyan ng mga namatay. Dahil sobrang alcohol, natulog, tapos di na nagising. Nagkaroon ng emergency, nasunog yung kabina, sa sobrang kalasingan, nasunog. Masama ka pa dyan sa gagawin mong yan. Kaya kami pag nag-overnight, somewhere in Europe, nag-overnight kami ng Barcelona, ng Marseille, punta kami ng, ng Canary Island, may mga overnight, ports. Di yan uuwi. Alam nilang naka-duty ako. Kasi pag umuwi ka, nakita kitang pa-cross pa, ikis-ikis dyan, ihilahin ka ng mga bata, dadaling ka sa opisina at pag ako ginising mong gabing natutulog, manda ka. Dahil bibritalize kita. Bakit? Abusado kayo. Alam nyo may trabaho kayo, nagpapakalasing kayo. Pero I'm talking about other departments. Kasi ang ginagawa naman itong mga ibang security, mga tropa na naka-duty, ay lasing ako. Hindi, bigyan mo lang ng bilhin ka lang ng ganitong alak, bilhin ka ng pasalubong. Bigyan mo pasalubong. Binigyan ka pasalubong, tinapalan ka dito ng hamburger, tinapalan ka dito ng 4 na litrong coke, tapos tinapalan ka pa ng kung ano, na mapasalubong, di bulag ka na, di mo na makita, di daan na ngayon si Loko. Pag-isipan nyo mabuti kayong mga baguhan. Maging aral sa inyo to. Kasi bakit?
May nagsabi sa akin na about yan sa napauwi na yan, na umuwi na yan. Na hindi kinaya daw. Oh. Ba? Di ka ba nahiya niyan? Di mo kinaya, kaya nga nung mga di nakatapos high school. Kaya nga nung high school graduate at matapos eh. At saka kaya nga nung ibang mga ano dyan eh, mga kapwa natin eh. Oh, di ba hina ka? Di ba? Bakit kinaya din? Lunok-lunok din ang pride minsan. Di ka naman binubugbog. Mabuti kung dinidibdiban ka dyan. Di ka naman dyan kinakaldag. Oh, di ka dinidibdiban. Di ka dyan tinutusok ulo. Bakit? Di ba? Sinayang mo. Sa sweldo ka ng 75,000, 80,000. Di ba? Oh, ano ngayon? Nag-apply. Re-apply. Oh, ngayon, ulitin mo ulit sa ibang kumpanya kung matanggap ka. Eh, laging ganun yun kahit saan ka pumunta sa mundo. Ang in-apply mo is security, hindi doktor, hindi baker, hindi kusinero, security. In-apply mo. Napakasimple lang ng salitang security. Sasabihan lang, gwardiya lang yan. Sa Pilipinas, gwardiya lang yan eh. Kasi hindi nila alam ang trabaho natin talaga. Lalo pag on board ka ng cruise ships, doon mo makikita kung ano talaga ang security. Kahit retired senator pa yan dyan, retired generals pa rin dyan, retired ka kung saan-saan, pagpasok mo ng entrada ng barko, one moment please. Stop lahat yan. This way please. Alam magagawa yan eh. Papasok. Gusto mong i-decline namin ang boarding niyo pag di ka sumunod sa policy. Anyone attempt or pass through the security point without properly screening, the management can decide to disregard or disembark any passenger. May rules kaming ganyan, may mga rules na ganyan sa barko. Papasok kang without properly screened. Pwede ka namin i-disembark buong pamilya mo dyan. Ayaw nyo magpa-check eh. Kasi 100% screening ang dapat na umaakit sa barko. Lahat tayo, pati sarili mo, ini-screen din yan. Batas yan eh. Dahil nakita mo kaibigan mo, ay pre, pagpasok pala may panaksak na. Nakabiling kutsilyo, galit sa kakabina. Sinaksak yung kakabina bigla. O yung amo niya. Sinaksak bigla kasi nakababili pala sa labas ng sumpak o artificial na kung ano pa man. Hindi mo in-screen, hindi mo in-x-ray. X-ray nyo. Kahit kasamahan nyo, x-ray nyo. Huwag naman yung pre, okay na yan. Pre, okay na yan. You do your job properly. Nakapagawa ako ngayon ng video kasi napukaw yung attention ko doon sa mga reports na ganun-ganon. May isa pang tanong. Sir, meron akong HEPA. Pili ba ako? Okay. But naman dyan sa HEPA na yan na sinasabi mo, kumusta yung HEPA mo? A ba or B? Active ba or hindi active? Ngayon, titingnan mo yung kung magpa-medical ka ulit, tingnan mo kung active ba yan. Kasi nagagamot naman yan. Meron dyan, hindi ko alam kasi di naman ako medical expert. So, kasi meron akong kasamaan na may dyan na may dati sa isa pang company, way back 2009, nakasamaan kong isang ibang lahi na may HEPA. Tapos nagtuturok ngayon, tapos sumiinom ng gamot, pero on board. So, di ko alam sa kanila kung paano yung nakasampa. So, dito siguro, di ko alam din na i-confirm natin. Alamin natin yan sa medical sa PME diyan sa Manila. Kasi kung gusto mo rin talaga magbarko, alamin mo kung anong possibility. Okay? Doon naman sa AWOL. Na kung pwede mag-apply, pwede. Wala ka namang criminal record, clear naman yata yung yung NBI mo, yung police clearance mo, PNP clearance mo, wala kang derogatory record, wala kang criminal case. Admin case kasi di naman niya nagre-reflect sa NBI, tsaka sa police. Apply ka. Yung isa,
na discharge from the service. Sa PNP na sa akin, nag-message sa akin. Na-discharge ka for admin case, hindi naman criminal case. Go, apply ka. May naging tao na ako na ganyan. Apply ka. Go. Basta ang sabi ko sa inyo about pag-apply, gandaan nyo yung resume nyo. Alam nyo na yan. Basic na yan. Hindi, ito namang isa, naman nag-email yung nag-chat pa sa akin. Isin ko daw sa kanya yung drop ng ng resume. Pambira ka naman. Ginaguide ko lang na kayo sa interview isin ko pa sa yung sa resume. Mayroon akong mga ina-assist na pinapasin ko yung resume nila, then kino-cross out ko, sabi ko ito baguhin mo. Pero ang dami mas magagaling kasi unang-una may talagang magagaling gumawa niyan. Mag-ano kayo ng effort para magawa ng magandang resume nyo. Huwag masyadong colored, plain lang. Huwag nyong artihan, memoranda type lang, simple resume. Pero yung iba ganyan ng cover letter, yung iba yung objective, yung lagay nyo ng application letter, kunyari, lagay yung gano'n, pero maganda para presentable yung resume nyo. Yung may ngayon, may hiring ngayon na kasi ang daming ilo-launch na barko. Huwag kayong magmadali. Huwag mo na kayo magre-resign sa trabaho. Apply kayo ng apply. Bigla kayong tatawagan dyan. Basta gumalaw kayo, may awa ang Diyos lagi. Tatawagan kayo dyan. Huwag muna kayo magre-resign hanggat di pa kayo wala pa kayong plane ticket. Kahit kayo natanggap na, kasi pooling lahat yan, huwag muna kayo magre-resign. Hindi ko sinasana yan. Saka madali naman mag-resign. Kahit naman through email, pwede ka mag-resign kahit saan Okay? Walang problema. Yung isang dyan, sa Philippine Army na nag-message, mag-apply ka na, walang problema yon. Yung kwento mo sa akin, hindi related sa sa record ng malinis naman yung yung NBI at saka yung police clearance mo. Gawa ka na ng resume, mag-apply ka. Siyempre may experience ka dyan, dati ka naman dyan sa PSG, may experience ka pagdating sa screening dyan, may EOD ka pa. So andito lahat sa video, maghanap ka lang dyan, aralin mo lang ng konti, papasa ka dyan. Naikwento mo naman na yung sinabi mo sa akin. Okay na yon, hindi ko na dito i-mention dito. Go mo yan. Kahit yung isang taga-PNP dyan na babae, mag-apply ka. I-apply mo yung sinabi ko sa'yo na nag-message ka. Ayusin mo yung resume nyo. Apply mo lahat. Kasi last week ito pa lang, may hiring ngayon. Last week may pumasang isa. Ngayon, hiring yung isang isang agency. So, lagi sabi ko sa inyo, lahat ng mga agency, apply nyo lagi. Para kung sinong mauna, applyan nyo. I-priority nyo kung sino mauna. Ngayon, pag on board na kayo, marami kayong mga kasamahan ng mga tropa doon, magkakatabi kayo ng puerto, kahit saan saang lugar, magkukwento na kayo kung anong agency maganda. Pwede ba ako dyan? So kayo, bahala na kayo kung anong alam nyo na kung saan kayo talaga dapat komportable. So huwag kayong mag-alala. I-review nyo lang yung mga ginawa kong videos. Kayo mag-alala. Kaya-kaya nyo ang trabaho. Basic lang ang trabaho. So, anumang katanungan nyo minsan, mag-comment kayo dito o kaya doon sa page ko, sa Sir Chief TV, na kayo naka-white uniform ako doon. Mag-message kayo doon. Nasasagot ko naman kayo pagka ganitong free ako. So, with that, salamat sa inyo at sana matawagan na kayo at pumasa kayo lahat sa mga interview nyo. Huwag kayong kabahan. My last word sa inyo. Pag kayo tinawagan ng agency for interview, message agad kayo sa akin para i-briefing ko kayo bago kayo sumalang. Sige. So, thank you and good luck sa inyong lahat.